Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga top reasons kung bakit nambababae ang karelasyon nyo. So, kung nakaka-relate kayo, panoorin nyo ito. So, eto, ating alamin. Number 1, eto, yung nasa lahi or genetic predisposition. Okay? So, ladies, nako, kapag papasok kayo sa isang relasyon, dapat pala ay tinitingnan nyo yung history ng kanilang pamilya. Di ba? Para maging safe ka dyan sa papasukin mong relasyon at matitiyak mo na yung magiging partner mo ay magiging faithful sa iyo, okay? Kasi may effect pala ang lahi ng iyong magiging karelasyon, okay? Kung makita mo sa kanilang magulang or doon sa kanilang mga kamag-anak na marami sa kanila ang may ganitong ginagawa, mga babaero, mahilig, mambabae, nako, sigurado, mataas din ang chances na ang iyong magiging karelasyon na yan ay magiging ganyan din. Okay? Kasi merong genes na nananaytay sa kanyang katawan, sa kanyang dugo, na yan ang nagdidikta para gawin ang bagay na yan. Yung gene na yan ang may sala kung bakit ginagawa niya yan. Kaya ladies, maging mapanuri sa history ng kaanak, ng magulang, ng magiging karelasyon mo, okay? So, ayan po ang number 1. Number 2, ito yung testosterone levels. Ito yung hormone ng lalaki, yan ang nagdidikta ng kanyang nararamdaman sa bagay na yan. At kapag ang level ng hormone na yan ng lalaki ay mataas, labis-labis, nako, delikado. Mataas din ang chances na yan ay maghahanap at maghahanap ng iba. Kasi sa mga ganyang mga kalalakihan na apaw, sobra-sobra ang kanilang testosterone, yan, prone sila sa ganyan. Kasi hindi na sila kontento doon sa kanilang partner. Okay? Dahil sa labis na hormone na yan, yan ulit ang nagdidikta para gawin nila ang bagay na yon. Kaya kung napansin mo, meron talagang mga tao na sobra-sobra ang L sa katawan, di ba? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung lack of intimacy or S, fulfillment. Nako. So, ito na yung pagkakataon na hindi na siya satisfied sa iyo. So, maaring hindi na nakakamit yung gusto niyang makamtan sa bagay na yan. Kaya siya naghahanap na ng iba. So, napakaraming factors ang maaring magiging sanhi ng ganyan, di ba? Siguro, hindi na kayo nag-i-engage sa ganyan. Or baka, hindi mo na naibibigay yung dapat na naibibigay mo sa aspetong yan sa partner mo. Okay? Kaya, naghanap na siya ng iba. At talagang napakalaki talaga ang effect niyan sa isang relasyon kapag yung bagay na yan ang nawala. May mga tao o individual na pagdating sa aspetong S or action ay hindi nila naisip na yan pala ay napakahalaga, importante sa isang relasyon. So, kung yung bagay na yan ay hindi na nangyayari sa inyong dalawa or hindi mo na kayang ibigay yung S sa partner mo, huwag kang magtaka na bukas-bukas ay makikita mo yan na nambababae na. Kasi maraming lalaki, maraming individual ang talagang kapag hindi na nila nakakamit ang bagay na yun ay hinahanap na nila sa iba. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung lack of commitment or ethical boundaries. So, ito yung merong problema sa personality, sa behavior
ang lalaki na yan. So, pumasok siya sa isang relasyon pero hindi niya kayang gampanan na magiging faithful. So, pumasok siya dyan pero umaastang binata pa rin. Walang commitment sa kanya. So, kapag ganyan ang naging karelasyon mo, sigurado na yan ay maghahanap at maghahanap pa rin ng iba kahit kayo na. Kasi sa umpisa pa lang ay mayroong problema na sa lalaki na yan. So, kahit magkarelasyon na kayo, ay ganyan pa rin ang kanyang ginagawa. Wala siyang pakialam. Kasi personally, meron ng problema sa sarili niya. At yan ang kanyang dapat maresolba bago pumasok sa isang relasyon. So ladies, dapat talaga ay maging mapanuri, maging matalino sa pagpili ng maging karelasyon. Okay? So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung boredom in the relationship. Madalas ito ay sa aspetong physical. Okay? Sa usaping S at action, kapag wala nang excitement dyan, naboboring na ang bawat isa sa inyo. Kumbaga, parang nagiging monotonous na, nagiging paulit-ulit na wala na yung dating nararamdaman mong thrill. Diba? So, kahit ginagawa nyo ang bagay na yan, parang wala lang, di ba? Naging routine na lang siya. Parang ginagawa nyo na lang para mapagbigyan nyo ang partner nyo, pero yung init, yung gigil ng bawat isa ay wala. Ginagawa nyo pero walang kabuhay-buhay. Kumbaga, ginagawa nyo ang bagay na yan pero wala kayong gana. Ginagawa mo lang para mapagbigyan mo ang partner mo. Maaring ang isa sa inyo ay hahanapin yung excitement uli na hinahangad niya sa bagay na yan. Yung thrill, yung kaligayahan na kanyang inaasam ay siguradong doon niya sa labas hahanapin. So, ayan po, ang number 5. Number 6, ito, yung wala, ganun talaga siya. Babaero talaga. Maraming lalaki ang ganyan na maraming factors ang naging dahilan kung bakit siya naging ganyan. So, kumbaga, all-in-one na sa kanya. Kumbaga, napunta na sa kanya yung lahat ng mga masasamang elemento para maging ganyan siya. At kapag ganyang uri ng lalaki ang natapat sa iyo, nako, wala ka nang magagawa dyan. Sakit ng ulo lang. At hindi na yan magbabago, okay? Kung sakaling nahuli mo yan, maaring sa umpisa ay mananahimik mo na yan. Magpapalamig muna, pero darating ulit yung araw na gagawin niya ulit yon kasi yun ang idinidikta ng kanyang katawan, ng kanyang isipan. So wala ka ng control doon. Kahit anong pagpipigil mo, ay mas lalo siyang nanggigigil. So ang tanging magagawa mo lang is umalis ka na sa relasyon na yan at hayaan mo na siya na ipagkalat ang lagim na kanyang ginagawa. Hindi na yan magbabago. Hanggang sa sila ay uugod-ugod na, siguro doon na sila titigil kasi hindi na kaya ng katawan. So ayan po ang number 6. Number 7, revenge. So, ito yung gaganti. Nangyayari ito kung ang isang party ay may ginawang bagay na hindi kanais-nais sa isang relasyon. So, ang gagawin niya ngayon is gagawa rin ng bagay na ipapakita niya at ipaparanas niya sa kanyang kapareha ang naramdaman niya doon sa kanyang nagawa. Mabababae rin siya. Kung yung babae ay gumawa ng bagay na talagang sukdulan na rin yung kasalanan niya, so ang gagawin din niya ay yung bagay na yon ang ipaparanas din niya doon sa kanyang karelasyon. Bago kayo humantong sa ganyan, it is better na maghiwalay na lang kayo, okay? So ayan po ang number 7. So ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit ang lalaki ay nambababae. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.